Mahilig ba kayo sa dark chocolate? Okay, di ba? Actually, palagay ko, di kayo kumakain ng dark chocolate. Nung bata tayo, mahilig tayo sa tsokolate, kahit anong tsokolate. Kaya lang, napapansin natin, mas marami tayo kinakaing chocolate, mas tumataba tayo. Di ba? Pero ngayon, may konting pag-aaral, baka mali yung kinakain nating chocolate. Itong dark, yung mas maitim, mas mapait. Sinasabi nga, katulad nakabili ako nito, 70% or more cocoa dapat. Kung mas mataas pa sa 70%, mas maganda. So, yung ganitong klase, mapait at hindi na talaga matamis. Yung iba, ayaw nga ng ganito. So, tingnan natin, ano benefits at ano rin side effect kahit dark chocolate. Tingnan natin, ha. Tayo, ang hilig natin, milk chocolate yan, di ba? Yan na lagi natin kinakain. Kaya lang, ang taas ng sugar. Ang sugar niya parang 50% eh. So, pag kumain ka ng slice, palagay natin ganito kalaking slice, which is around, pag ganito kalaking slice, parang 30 grams yan eh. So, pag 30 grams siya, ganito kalaki, halos 15 grams doon, kalahati doon, asukal. Kung white chocolate, ay mas maraming gatas pa. Matamis pa lalo yan. So, itong dalawa, nakakataba. Halos kalahati or more, sugar. Parang sugar ang kinakain mo. Pero pag dark chocolate, ayan, pinakita natin. White chocolate, 30 grams, 17 grams sugar, lampas kalahati niya, sugar. Milk chocolate, halos kalahati din, 14 grams sugar. Pero ang dark chocolate, sa 30 grams nito, 4 grams lang ng sugar. 4 lang. Pero itong dark chocolate, 85%. Mapait na mapait. Halos wala ng tamis. Palagay ko, baka hindi nyo makain. Ito, mas may lasa, 70% dark chocolate. Kaya lang sa 30 grams, siguro mga 8 grams sugar na to. Mas marami pa rin sugar niya. Mas mababa dito, hindi 14, mga 7 or 8 grams lang. So, sana yan. Tsaka, kahit mahilig kayo sa dark chocolate, hindi rin pwede sobra dami. Ang recommended amount ayon sa pag-aaral ay ang liit-liit lang. Mamaya tuturo ko sa dulo ng video. Anyway, tignan muna natin pros and cons ng dark chocolate kung pwede ba sa'yo. Nutritious siya sa konting dami. Dark chocolate lang pinag-uusapan ko May fiber, may iron, may magnesium, copper, manganese, may potassium, phosphorus. So, very nutritious siya. Yung dark chocolate. Kasi cocoa siya Halaman din siya Meron din siyang oleic acid, stearic acid, palmitic acid. So, sa konting dami, hindi siya nakakataas ng bad cholesterol. Actually, parang mabuti pa nga siya. Yung iba, neutral effect. Pag konti, hindi talaga dapat lumala yung cholesterol mo. Pag dark chocolate. Marami siyang antioxidant. Polyphenols, flavonols, catechins, maraming pag-aaral. Medyo kasing dami yung antioxidant niya sa mga prutas. May laban siya sa blueberry at acai berries. Pagdating sa blood pressure, actually sa pag-aaral, may ibang pag-aaral sinasabi nakakababa konti ng blood pressure, ang dark chocolate, yung iba wala naman effect. Sa blood flow, depende. Pero by theory, sa pag-aaral, nagpapataas siya ng nitric oxide na nagpapaluwag sa artery. Although hindi pa siya proven. Kaya question mark nilagay ko. Reduce heart attack risk. Actually, heart disease, may ilang pag-aaral nagpapakita na pag kumain ka ng dark chocolate, nababawasan yung heart disease mo. Merong by 9%, meron by 11%, pero maliliit na pag-aaral pa lang to. Hindi to big study. Hindi to tulad ng mga amlodipine na maraming pag-aaral, losartan, aspirin, marami. Ito, nag-uumpisa pa lang yung pag-aaral. Tsaka nakita nila dito sa small studies, very important, ang pwede mo lang daw dami kainin ay 45 grams per week. Ganun lang daw. Huwag daw lalampas sa 100 grams. So ito, ganito kalaki, 80 grams. So pwede mo lang kainin kalahati nito per week.
So, Monday, Tuesday hanggang Sunday, kalahati lang kakainin mo. Yun lang. Hindi ka pwede sumobra. Ay, kung nag-hot chocolate ka pa, di sumobra na yun. Diba? So, kalahati lang per week. Ganun karami. Pag dinamihan mo daw yung kain, kumain ka ng isang bar nito per week o isang araw, nakain mo marami. O, pag lumampas ka sa 100 grams, ito 80 to. Pag lumampas ka dito, wala na daw benefit. Baka nakakasama na daw. Kaya konting-konti. HDL, bad cholesterol and good cholesterol, hindi pa sigurado pag-aaral. Okay? Brain function, may konting pag-aaral nagsasabi, may flavonol kasi siya, antioxidant, yung mga antioxidant, maganda sa memory, attention, verbal learning, tsaka meron din siyang konting caffeine. Pero mababa lang naman yung caffeine niya. Yung caffeine, parang kape yun eh, pampatalas ng memory. Sa konting caffeine. Hindi siya talaga mataas na caffeine na kakabog na dibdib mo. Protects the skin from sun damage. Sa mga, pag nasa sunburn, may konting pag-aaral. Pag kumain ng 3 weeks, parang medyo mas protected yung skin. Kasi marami nga siyang antioxidants. Tingnan na natin yung side effects. Ito ang problema. Ito ang problema nating anim. Diba? Number 1, nakakataba pag nasobrahan mo. Mabilis masobrahan. Kahit dark chocolate, maa-addict ka eh. Ito, ayan. Weight gain ang pinaka-problema. Kasi baka masobrahan mo. Number 2, ito problema ko. Dark chocolate, lalo na milk chocolate, minsan nag-aggravate ng heartburn tsaka acid reflux. Medyo parang nakakaasim ng tiyan. Kaya pagkakain ako ng chocolate, hindi pwede sa gabi. Minsan, pag yan lang kakainin ko sa gabi, kahit maliit lang na bar, parang mas maasim ang tiyan ko. So, pag meron kayong ganyan, siguro sa umaga, tanghali kayo kakain ng napakaliit lang. Number 3, may tao na titrigger ang migraine. Mas naghe-headache siya. Kasi may mga namamigraine dahil dito sa tyramine na content ng chocolate. Siyempre, pwede makasira ng ipin. May sugar pa rin yan. Nakaka-dental cavities. Diba? Tapos madikit masyado ang chocolate. Sobrang dikit, dumidikit sa ipin natin. So, pwedeng tumubo ang bacteria. Number 5, sa diabetes, tulad na sinabi ko, mabilis masobrahan. Pag nasobrahan, ito nga, kahit 70% dark chocolate, 7 grams sugar pa rin sa 20. So, ganito kaliit, may 7 grams ka ng sugar. Pinakamababa na yan. And number 6, kahit dark chocolate, nakaka-addict. So, baka maparami, natitrigger kasi yung pleasure center sa brain natin. So, ulitin ko ito ang white milk, pati dark. Pinakamaganda dark. Kung may bibiling kayo, ganito. Pero, minsan, mag-ingat kayo kasi kailangan check nyo yung percent. Marami sinasabi dark chocolate, 60% lang. So, pag 60% dark chocolate, 60% cocoa, ay 40% nun sugar. Marami pa rin. Ito nga, 70% cocoa, may 30% sugar. So, mas mataas, mas maganda. Mas 85% dark chocolate. Pero baka hindi nyo na ma-enjoy kasi mapait na talaga siya. Okay? Ito, malasa kasi. Ang milk chocolate, creamy, mas matamis. White chocolate, pinakamatamis, parang gatas. Ito, matamis, masarap. Ito, mapait, parang chalky and bitter taste. So, finally, ito recommendation natin, maliit na maliit, 45 grams per week. So, kalahati lang nito, isang linggo. Monday, so, bawat araw, hindi mo na pwede araw-arawin. Kasi, kung araw-arawin mo, sobrang liit na lang. Baka ganito lang, isang maliit na peraso lang makakain mo. 1 to 2 square, 3 times a week. Ganun lang kakonti. Ganun lang kakonti. Kasi pag pinadami mo, wala nang benefit, baka dumami pa yung mga side effects. So, healthy naman ang dark chocolate kung gusto nyo. Pero yun lang dapat konti lang ang kakain. Salamat po.